Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, hanggat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, Dakilang Diyos sa manaming makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay dumudulog sa iyong dakilang paanan. At patuloy po namin kinikilala, O Diyos, muli ang iyong kapangyarihan, ang iyong buhay na ibinigay, Panginoon, sa iyo. Patuloy po kami naninitlog para sa aming bansa, Panginoon. Patuloy po kami, O Diyos, na umaasa at sumasamo na sapagkat ikaw lang ang may kontrol ng lahat ng bagay sa salamat ng mundo. Lahat ng naisip mo ay nangyayari sapagkat ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Lagi po namin inihanda sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ang mamalagi sa'yo. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito, mga kapatid, kung minamahal. Hallelujah. Kamusta na po ang bawat isa sa atin po, mga kapatid? At tayo po ay nasa pangalawang araw ng ating 40 days na pag-aayuno. At alam ko ang iba sa inyo ay absolute or full fasting, partial fasting at Daniel fasting. Mga kaibigan, mga kapatid, nais po namin idinudulog sa Panginoon ang lahat ng mga bagay. Tayo po ay magbulay-bulay sa mga salita ng Panginoon na atin pong babasahin sa kanya pong mga salita doon po sa aklat ng pangalawang Kronika chapter 7 verse 13 hanggang 14. Ang sabi po ng Panginoon, isasara ko man ang langit at hindi na umulan, utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupain ito. Magpadalaman ako ng salot sa aking bayan. Ngunit, sa verse 14, ngunit kung ang aking bayan na ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, pakikinggan ko sila mula sa langit. Patawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Purihin po ang pagkakabasa ng mga salita ng Panginoon. Alam po natin ay meron po tayong nakuhang mga revelasyon mula sa ating Panginoon, mula po sa mga salita ng ating Panginoon sa Kristo. Ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay na nangyayari po sa sanlibutan ito.
maging ang buong sanlibutan ay ang buong mundo ay nagdaranas ng matinding kapigatian dahil sa coronavirus na hindi man lamang hindi man lamang mabigyan ng solusyon ng iba't ibang tao. Wala pong ibang tao makakapuksa nito dahil wala pa pong gamot. Subalit ang Diyos ang siyang may kontrol ng lahat ng bagay dito sa mundo. Walang makapipigil sa Diyos anuman ang kanyang gawin. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Tayo ay kanyang bayan. Sabi nga niya doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9 na tayo po ay lahing hinirang ng Diyos. Tayo po ay mga saserdote ng Panginoon. Ano ba ang nais ng Diyos na gawin ng kanyang bayan? Ayon po doon sa mga talatang atin pong binasa. Ang nais po ng Panginoon sa kanyang bayan, lalong-lalo na yung mga anak ng Panginoon. Lalo na yung nagpapahayag na sa Jesus ay Panginoon. Lalo na yung lahat ng mga tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo. Ang sabi po doon sa verse 14, magpakumbaba. Sabi kung ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Ay ano po bang ibig sabihin ng magpakumbaba? Kinakailangan po ay totoong paggalang sa ating Diyos. At napakarami pong mga tao na sinasaula maging ang salita ng Panginoon, maging ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya po marami pong mga preacher and teachers ay takot na lumantad, lalo na sa mga Facebook or sa mga YouTube, sapagkat marami pong mga taong tutuligsa sa kanila. Pero anong sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 21? Diba? Sabi po doon ng Panginoon, di lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay papasok sa karen ng langit, kundi yun lamang tumutupad ng kalooban ng Diyos. Yun lamang po ang tumutupad sa kalooban ng Panginoon na siyang makakapasok. At ang sinumang natatakot ay hindi po makakapasok sa karen ng Diyos, sabi po ng Revelation. Ngunit ang sabi po doon, makikita po natin na ang nais ng Diyos na sa atin ay magpakumbaba po tayo. Ngunit ang sabi po doon sa Santiago chapter 6 at chapter 4 verse 6 at saka verse 10, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga nagmamataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Marami pong mga taong na umaasta na akala nila sila na ay Diyos. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon. Sa verse 10, sabi po doon, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Sabi po doon sa 1 Peter chapter 3 verse 8, sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Sabi doon sa verse 5, 1 Peter chapter 5 verse 5, at kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Magpakumbaba kayong lahat sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang nagmamataas, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. So ang panawagan ng Panginoon ay huwag tayong magmataas, huwag tayong umasta na parang tayo ay mas nakakaalam pa sa lahat ng bagay. Huwag tayong umasta na meron tayo o ano pa man yung ating tinatangkilik sa buhay o meron pa man tayong anumang ating pinagmamalaki. Ang nais ng Diyos ay magpakababa po tayo. Huwag na po nating tignan, huwag po nating magmalaki sa ating Panginoon o sa kanino pa man. Pangalawa, sabi po ng Panginoon, manalangin. Kung ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Pangalawa, manalangin. So marami pong mga taong nananalangin nga, pero hindi naman totoong pananalangin. Wala sa puso ang kanilang pananalangin. Yan po ay makikita po natin, marami pong mga nagkumpisal na nagkaroon ng COVID-19, na nasa doon sa ospital, doon sila natutong magpakumbaba sa ating Panginoon. Doon sila nagkaroon ng natutong manalangin ng tunay at totoong panalangin na nanggagaling sa kanilang mga puso. Dapat ito'y nanggagaling sa ating mga puso, ang ating mga panalangin. Hindi ritual na panalangin, sapagkat ramdam ng Panginoon yan kung ang iyong panalangin ay totoong nanggagaling sa puso, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay nasa ating puso. Tinanggap natin ang Holy Spirit na nasa ating puso na inirahan. Kaya marami po mga tao na
hindi po nararamdaman ang presensya ng Diyos sapagkat yung kanilang panalangin ay ritual. Yung kanilang panalangin ay hindi taus sa kanilang mga puso. Hindi tagus. Maraming mga panalangin na walang ningas, na walang apo yung kanilang mga panalangin. Pero mayroong ningas kugon na panalangin. Kumbaga pananandalian na lang na mabilis mawala yung ningas ng kanilang mga puso, yung kanilang pagmamahal sa Panginoon, yung kanilang pagninikluhod sa Panginoon. Hindi totoong panalangin po yung ningas kugon na panalangin. Dapat ay totoo tayong magpasalamat sa ating Diyos dahil nararamdaman din ng Panginoon na yung ating pagpasalamat ay ramdam din ng Panginoon yan. Pangatlo, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. So makikita po natin dito, yung salita pong hanapin. Marami pong mga habang atin pang natatagpuan ng Panginoon sapagkat darating ang panahon na hindi na natin siya matatagpuan at ang hirap na po tayong gusto man natin siyang matagpuan ngunit hindi na natin matatagpuan. Pero ngayon pa lamang po mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, dapat po nating hanapin ang Panginoon ng gagaling buong puso po natin siyang hanapin. No, na ikaw ay totoong nasasabik sa Diyos. Hindi lang napupunta tayo ng simbahan, hindi lang tayo napupunta upang makinig ng sermon, subalit wala yung pananabik sa ating Panginoon. Yun ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos ay yung kasabikan natin sa ating Panginoon. Mayroon dapat excitement na nakikita ang Diyos sa atin. Dahil ang Diyos ay hindi naman nagtatago sa ngayon. Hindi naman siya nagtatago, hindi ka naman niya tinataguan at mas gusto pa nga niya na ikaw ay laging pumunta sa Kanya sapagkat gusto ng Panginoon na tayo ay patuloy na pumupunta sa Kanya. Sinumang lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagalat na bigatan sa inyong pasanin at kayo aking pagpapahingahin. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Hanapin natin ang presensya ng Panginoon. Marami pong mga pumupunta ng church na hindi po nila nararanasan ang presensya ng Panginoon. Kapag ganun po mga kapatid, mag-isip-isip ka na. Sapagkat hindi mo na nararamdaman, hindi mo na nararanasan ang presensya ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, hindi lamang sa church natin nararanasan ang presensya ng Diyos. Kahit na ikaw ay naglalakad, kahit ikaw ay nasa sasakyan, kahit na ikaw ay nasa bahay pa lang, ay mararanasan mo ang presensya ng Diyos kapag kahit totoong na-excite ka sa Panginoon, kapag totoong ikaw ay nasasabik sa Panginoon. Mararanasan niyo po yan mga kapatid. Ang presensya ng Diyos ay wala lamang doon sa isang lugar. Kung ang presensya ng Diyos ay nasa ating mga puso, nandoon ang presensya ng Panginoon kapag nasasabik po tayo. Sabi nga po doon sa John chapter 4 verse 23-24, subalit tumarating na ang panahon na ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, ano yung sabihin po nito mga kapatid? Sambahin po natin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Totoo tayong lumalapit sa Panginoon. Totoo nating hinahanap ang Panginoon sa ating mga buhay. Pang-apat, kinakailangan po natin, sabi po doon, pagtalikod sa lahat ng kasamaan. Ang totoong pagsisisi ay yung pagtalikod sa lahat ng kasalanan o kasamaan at humarap sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay banal, sapagkat ang Diyos ay malinis, sapagkat ang Diyos ay may malinis na buhay. Ang nais niyang lumalapit sa Kanya ay malinis. Sabi sa inuutos yan ng Panginoon sa atin. Kung banal ang Panginoon, pwede rin tayong maging banal sa Kanyang harapan. Hindi dahil sa ating sariling kabanalan, dahil wala po tayo nun kundi sa kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo, na inaamin po natin ang ating mga kasalanan at tinalikdan po natin ang ating mga kasalanan. At kapag ganun nang mangyayari, may magkakaroon tayo ng malinis na budhi, magkakaroon tayo ng malinis na puso, at papalitan ng Panginoon ang dati nating puso, ang dati nating espiritu ay papalitan ng Panginoon sapagkat tinalikdan po natin ang lahat ng mga bagay na ayaw ng Panginoon.
pangwakas po mga atin. Kung nais natin na matigil ang galit ng Diyos sa ating bayan, Pilipinas, kailangan nating magpakumbaba, kailangan nating manalangin, kailangan nating hanapin ng Diyos at talikuran ang lahat ng kasamaan. Ang hinihingi ng Diyos upang maging managanay po yung ating buhay, maging ang iyong pamilya. Alam niyo po at ang hinihingi ng Diyos sa atin ay ibigay natin. Yun ang ibigay natin sa Diyos, ang ating buong buhay sa banal kalugod-lugod sa Panginoon. Ang pangyayaring naganap sa buong mundo ay consequences ng ating kasalanan. Ang nagaganap na COVID-19 na yan ay consequences yan na ang tao ay lumalayo sa Diyos, na ang tao ay hindi hinahanap ng Diyos, na ang tao ay hindi na lumalapit sa Diyos. Ang tao ay patuloy sa pagiging masama. Yan ay consequences. Yan ay hindi nakakalulugod sa Panginoon. Ang Diyos ay mabuti. Kaya kailangan po nating lumapit sa Diyos na mabuti. Kailangan nating lumapit sa ating Panginoon Kristo sapagkat napakabuti ng ating Panginoon. Kaya lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanit, kayo aking pagpapahingahin. Nais ng Diyos na ikaw ay ang lahat ng iyong mga problema, lahat ng iyong mga dinadala ay isuko mo, ibigay mo sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat siya lang ang pwedeng magbigay ng kapahingahan, kapayapaan, kagalakan sa iyong puso. Kapayapaan ng maging ang iyong kaisipan ay hindi mo alalahanin ang iyong future sapagkat nakalaan na ang isang mabuting panukala ng Diyos o yung future natin ay nakahanda na isang mabuting future ang inilaan ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, ang Diyos ay mabuti kaya kaya niya tayong ingatan sa kapighatian maging sa salot ng COVID-19. Iingatan tayo ng Diyos. Hindi niya, kung halimbawa, hindi niya aalisin ang COVID at nananatili pa rin ang COVID, iingatan tayo ng Diyos doon. At hindi tayo sapagkat kasama mo ang Diyos at sa Diyos ka lamang umaasa. Maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay ng aking YouTube video na ito. Nais ko lamang po kung hindi pa po kayo mag-subscribe po kayo kasi 40 days lagi ko po itong nais ko po na hindi ko maipapangako ng gusto mo pero iyan po ang gusto kong mangyari na makagawa kung ano man yung ating devotion ay gagawin po natin yan in the name of Jesus Christ. Maraming salamat. God bless you sa lahat. Lalong-lalo na sa ating mga kasama po sa GIL Magalang, sa ating Pastor Ariel Miranda, ating Pastor Alex Ponsalan at sa kanyang buong pamilya. Mamaya po ay mananalangin po tayo. Ibang YouTube video naman po. God bless. Ito po ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Manny Joshua.